Sa kaharian ng langit, nakita namin ang mga kamangha-manghang bagay kagaya ng nasusulat sa salita ng Diyos. Unang Korinto 2:9. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano mga bagay na hininda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Nang kami ay tumating sa kaharian ng langit, ito ay talagang kagilagilalas at kamangha-mangha na tignan ng napakaraming bagay at maramdaman ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ay napaka-espesyal, isang lugar na napakaraming bata. Masasabi namin na mayroon doong milyong-milyong bata sa lugar na yun. Nakita namin ang mga batang iba't ibang gulang. Ang langit ay nahahati sa iba't ibang bahagi. Nakakita kami ng ilang uri ng bahay para sa bata na naglululan ng mga bata sa gulang na 2 hanggang 4. Napansin din namin na mga bata sa kaharian ng langit ay lumalaki at mayroon doong isang paaralan na kung saan ay mga bata ay tinuturuan sa salita ng Diyos. Ang mga guro ay mga anghel at tinuturuan nila ang mga bata ng mga awit, pagsamba at kung paanong luwalhatiin ang Panginoong Jesus. Nang dumating ang Panginoon, nakita namin ang matinding kagalakan ng ating hari kahit na hindi namin makita ang kanyang mukha. Nakikita namin ang kanyang ngiti. Napupuno nito ang buong lugar. Nang siya'y dumating, lahat ng bata ay nagtakbuhan sa kanya. Sa gitna ng lahat ng batang doon, nakita namin. Sino nakita nila? Nakita namin si Maria, ang ina ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng lupa. Siya'y napakagandang babae. Hindi namin siya nakitang nakaupo sa isang trono. Hindi siya nakaupo sa isang trono. Wala ding sumasamba sa kanya. Siya ay naroon kagaya rin ng iba pang mga babae sa langit, kagaya ng lahat ng iba pang tao sa ibabaw ng lupa. Kinakailangang kamtan rin niya ang kaligtasan. Siya ay may puting kasuotan at isang gintong pamigkis sa palibot ng kanyang baywang. At ang kanyang buhok ay abot hanggang baywang. Sa ibabaw ng lupa, nakikinig tayo sa maraming tao habang sinasamba nila si Maria bilang ina ni Jesus. Subalit nais kong sabihin sa iyo na ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ako ang daan ng buhay at ang katotohanan, walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napansin din namin na roon ay walang araw o buwan. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa atin sa Revelation 22:5, hindi na magkakaroon pa ng gabi. Sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Hesus, at sila'y maghahari magpakailanman. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Nakikita namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Napakahirap para sa amin na ipaliwanag ang mga kakilakilabot na nakita namin sa impyerno. Subalit higit na mas mahirap na ipaliwanag ang mga makalangit na bagay na aming nakita at ang kaganapan ng ating manlilikha. Nang kami ay naroroon, ninasa naming tumakbo upang makita ang bawat bagay. Maaari kaming humiga sa damuhan at nararamdaman namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Iyong banayad na sipol, iyong banayad na hangin na yumayakap sa aming mga mukha ay isang bagay na kamangha-mangha. Sa gitna ng kalawakan, nakakita kami na isang napakalaking krus na yari sa purong ginto. Naniniwala na kami na ito ay hindi isang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ngunit tulad ng isang simbolong nagpapakita na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, nagkaroon tayo ng pagpasok sa kaharian ng langit. Hindi yung krus ang nagligtas sa atin, bagkus yung ipinako sa krus, mga minamahal. Palakpan natin ng mahal na Panginoon. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa langit, sadyang kabigha-bighani na maglakad kasama ang Panginoong Jesucristo. Doon nakasisiguro kami kung sino ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Jesus na taga Nazaret. Marami sa atin sa ibabaw ng lupa. Iniisip na mayroong isang Diyos sa itaas na nag-aantay sa ating pagkakasala upang parusahan niya tayo at ipadala tayo sa impyerno. Subalit hindi ito ang katotohanan. Makikita natin ang ibang mukha ni Jesus, isang Jesus na kaibigan, isang Jesus na umiiyak kapag ikaw ay umiiyak.
Isang Isus na Diyos ng pag-ibig, pagmamahal at kahabagan. Dinadala niya tayo sa kanyang mga palad upang tulungan tayo magpatuloy sa landas ng kaligtasan. Pinahintulutan din ng Panginoon na makadaop palad namin ng isang tao mula sa Biblia. Nakatagpo namin si Haring David. Si Haring David ay nabanggit sa mga kasulatan. Siya ay isang magandang lalaki, matangkad at mababakas sa kanyang mukha ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng oras na kami nasa kaharian ng langit, ang tanging bagay na ginawa ni Haring David ay sumayaw ng sumayaw ng sumayaw at ibigay ang kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng nagbabasa ng patutong ito, nais kong sabihin sa inyo na sa salita ng Diyos ay sinasabi sa pahayag, Revelation 21:27, hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. At nais ko rin sabihin sa inyo na ang tanging matatapang lamang ang nakasusumpong ng kaharian ng langit. Basahin natin, mga minamahal. Sabi dito, hindi papasok doon sa anumang paraan, anumang bagay na karumal-dumal, siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Revelation 20:14-15. At kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat tayong lahat kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa kaharian ng langit, makikita natin ang bagong Jerusalem na sinasabi sa atin ng Biblia sa Juan 14:2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Makikita natin ang lungsod at makapapasok dito sa Juan 14:2, John 14:2. Makikita natin ang lungsod at makapapasok dito. Ito ay isang tunay at kamanghamanghang lungsod. Si Jesus ay nagpunta rito upang ihanda ang mga tirahan para sa atin. Sa loob ng lungsod, makikita natin ang bawat tirahan ay may pangalan ng may-ari, nakasulat sa harapan nito. Pinahintulutan kaming makapasok sa mga bahay at makita ang lahat ng mga bagay sa loob. Ngunit nang kami ay umalis sa lungsod, nakalimutan namin ang lahat ng nakita namin. Ang mga alaalang iyon ay inalis sa amin. Gayon pa man na alaala namin ang mga haligi ng mga tahanan ay lantay ng mga mahahaling bakal at mayroong taglay na iba't ibang uri ng mga mahahaling bato na kapalamuti sa kanila. Sila rin ay may taglay na purong ginto sa loob nila. Ang ginto ng lungsod na ito ay katulad ng inilalarawan ng Biblia. Ito ay halos lagusan ng kulay, napakakintab. Ang ginto sa ibabaw ng lupa ay hindi mahahalin tulad sa kinang at ganda sa ginto na nasa langit. Pagkatapos nito, dinala kami sa isang lugar na nagtataglay ng maraming sisidlan. Sa loob ng mga sisidlan ay mga kristal na mga luha. Ito yung binanggit ko sa inyo nung nakaraan. Awit 56:8. Mga minamahal, merong lugar doon nagtataglay ng maraming sisidlan. Sa loob ng mga sisidlan ay mga kristal na mga luha. Iyon ay mga luha na itinigis ng mga anak ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Hindi sila mga luha ng pag-angal, subalit mga luha na tinigis ng mga tao nang sila ay nasa presensya ng Diyos. Mga luha ng pagsisisi, mga luha ng pagpapasalamat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Nag-iipon tayo ng luha sa langit. Sa sisidlan, inilalagay ng mahal na Panginoon, hindi yan nababaliwala, hindi nasasayang. Awit 56:8, iyong sinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Dumating din kami sa isang lugar na kung saan napakaraming mga anghel. Bagamat sa langit, makakakita tayo ng maraming iba't ibang uri ng mga anghel. Ang lugar na ito ay mayroon lamang espesyal na uri
Nakita namin na si Jesus ay may nakalaan na natatanging anghel para sa bawat isang tao. Pinakita rin niya sa amin na ang anghel na ito ay magiging malapit sa amin sa buo naming pamumuhay. Pinakilala niya kami sa mga anghel na nakatalaga sa amin. Kinakailangang makita namin ang kanilang mga katangian. Subalit sinabi ng Diyos sa amin na hindi kami pinahihintulutan. Ipahayag ang mga bagay na ito sa iba. Mababasa natin sa awit 91:11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. 91:11 ng awit. Dumating kami sa isang lugar, sa loob maraming bulaklak. Ilan sa mga bulaklak ay binuksan, maganda at marilag. Ngunit ang iba ay parang lumalaylay. Ang iba ay parang natutuyot na. Tinanong namin ang Panginoon kung anong ibig sabihin ng lahat ng mga bulaklak. Siya ay sumagot, ito ay dahil sa ang buhay ng bawat isa sa inyo ay tulad ng isa sa mga bulaklak na ito. Kinuha niya ang isa sa mga marilag na bulaklak at sinabi, ang bulaklak na ito ay nagpapakita ng kalagayan ng inyong pakikinig sa akin. Tignan nyo, yung pakikinig pala. Hinahalin tulad tayo sa bulaklak. Kaya pala pag nakikinig, nakaganyan. Pero pag hindi nakikinig, nakalaylay. Hinalin tulad pala tayo sa bulaklak, mga minamahal. Hallelujah, sabi dito, yung ating pakikinig. Ano sabi dito? Iniwan niya ang bulaklak at kumuha pa ng isa na nakalaylay. Sabi niya, tignan, ang taong ito ay nanglulupaypay dahil sila ay mayroong isang pagsubok o isang paghihirap. Mayroong ilang bagay sa buhay na ito na humahad lang sa pakikinig sa akin. Yan. Ang humahad lang sa atin ngayon, yung ating pagkaantok. Mga minamahal, sayang sa mga hindi nakakarinig, ngunit sa mga patuloy na nakikinig, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, alam ba ninyo ang ginagawa ko sa ganitong bulaklak kapag sila ay nanlulupaypay? Upang sila ay maging maningning at masiglang muli. Hallelujah. Sabi, kinuha niya ang bulaklak sa kanyang kamay at sinabi, ititigis ko ang aking mga luha sa kanila at ibabangon silang muli. Grabe. Kailangan paiyakin pa uli ang mahal na Panginoon para magising tayo, para bumangon tayo. Didiligan tayo ng kanyang luha, luha mismo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Nakita namin kung paano sa isang makapangyarihang paraan, ang bulaklak na ito ay nagpasimulang magkaroon ng buhay muli at tumindig. Ang kanyang mga kulay ay magpasimulang lumitaw muli. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkatapos, kinuha niya ang isa sa mga natuyot na bulaklak at tinapon niya ito sa apoy at sinabi, tignan, ang taong ito ay nakilala ako at lumakad papalayo sa akin. Ngayon, siya'y namatay na, hindi ako kasama at ito'y itinapon sa apoy. John 15:5 and 6. Umalis kami roon. Nakakita kami ng isang magandang kastilyo, napakalayo ng distansya. Walang sino man ang nagtangkang lumapit sa kastilyong yon at naniniwala kami sa sinasabi ng kasulatan tungkol dito sa Revelation 22 verse 1. Pinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Naniniwala kami na ang kastilyo ay marahil nakatindig malapit sa presensya at trono ng Diyos. Habang nararanasan namin ang lahat ng mga bagay na ito sa kaharian ng langit, taglay namin ang labis na kagalakan sa aming mga puso. Mayroon kaming kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pangunawa. Pilipos 4:7, yung binasa natin kanina. Naunawaan namin tulad ng nasusulat sa unang Pedro 1:4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inalaan sa langit para sa inyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat tayo magsasabi ng praise the Lord. Luke 22:30, upang kayo'y magsikain, magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Sa loob ng kagilagilalas na lugar na yon,
Pinahintulutan ng Diyos na makita namin ang para sa amin ay ang pinakamagandang panghanda, ang bulwagan na naririto sa buong San Sinukob. Nakita namin ang isang higanteng trono na may 2 upuan na purong ginto at mga mahalagang bato na hindi matatagpuan sa ibabaw ng lupa. Sa harap ng higanteng trono ay isang lamesa na walang katapusan. Sa ibabaw nito ay nakasapi ng puting mantel. Ito ay napakaputi na hindi natin maihahambing sa anumang bagay sa ibabaw ng lupa. Lahat ng uri ng mga katangi-tangi at dinalisay ng mga pagkain ay nakahain sa ibabaw ng lamesa. Nakita namin ang ubas na kasinlaki ng dalandan at pinahintulutan kami ng Panginoon na matikman ng ilan sa kanila. Natatandaan pa rin namin ang mga lasa nila. Ito ay isang bagay na kamangha-mangha. Aking kapatid at kaibigan, hindi mo kayang isipin ang lahat ng mga bagay na nakahanda sa kaharian ng langit at kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. 1 Corinthians 2:9 or 12:9. Binasa natin kanina, hindi natin maiisip yung mga hinandang bagay para sa atin. Ang mga bagay na ito ay pawang nag-aantay sa atin bilang ating hindi nasisirang mana sa kaharian sa langit. Tayo ay magsasaya sa ilang kamangha-mangha't katangi-tanging masasarap na pagkain kapag minana na natin ang kaharian ng langit. Hallelujah. God bless you po sa mga palakpak sa malapoy noon. Hallelujah. Kami ay namangha na ang mga upuan ay nakaayos sa magkabilang bahagi ng lamesa. Itong magandang upuan ay may mga pangalan nakasulat sa bawat isa sa kanila. Yan, sinasabi ko kanina. Yung mga upuan doon, nakasulat yung mga pangalan natin. Nababasa namin ng malinaw ang aming mga pangalan sa ibabaw ng mga upuang yaon. Subalit, ang aming mga pangalan ay hindi katulad ng pangalan namin sa ibabaw ng lupa. Ito ang mga bagong pangalan na walang sino man ang makauunawa kundi ang aming sarili. Revelation 2:17. Namangha kami sa nakasulat sa salita ng Diyos. Luke 10:20. Huwag kayong magalak na ang mga demonyo ay nagpapasakop sa inyo. Magalak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Palakpakan natin ang malapay noon. Hallelujah. Napakaraming mga upuan. Mayroon pang lugar para sa lahat ng ibig pumunta sa kaharian ng langit. Mayroon ding mga upuan na inalis mula sa lamesa. Ang ibig sabihin ay may lalaki at babae na napagod sa paglilingkod sa Diyos. At ang kanilang mga pangalan ay binura mula sa aklat ng buhay. At sila ay inilayo mula sa piging ng kasalan ng kordero. Pinahintulutan din ng Diyos na makita namin ang mga lalaki mula sa Biblia. Ang mga kamangha-manghang binalal na nababasa natin sa mga kasulatan. Heroes of the Bible, prophets, kings, judges, minor prophets, lahat ng sumulat. 12 apostles, lahat ng ordinary Christians, lahat na nagsakripisyo ng buhay. Hanggang sa ating mga magulang sa Panginoon, mga naunang Kristiyano, ay naroon, mga minamahal. Hinihintay tayo, mga minamahal. Ano sabi dito, kami namangha na makita si Abraham. Si Abraham ay isang matanda, subalit hindi sa kanyang katawan o sa itsura. Siya ay matanda sa pamamagitan ng karunungan na taglay niya. Palakpakan natin ang malapay noon. Kaya ang karunungan ay hindi naayon sa pisikal na kaanyuan. Ano sabi, hindi siya matanda sa kanyang katawan o sa itsura. Mami naman, siya ay matanda sa karunungan, kaya nga may pinagkatandaan. Ang buhok ni Abraham ay puti na lahat. Ngunit ang bawat buhok ay katulad ng salamin o diamanteng sinulid. Ang lalong nakamangha sa amin ng higit ay mas bata pa siya sa amin. Palakpakan natin ng malapay noon. Ang buhok ni Abraham ay puti na lahat, ngunit ang bawat buhok ay katulad ng salamin o diamanteng sinulid. Ang lalong nakamangha sa amin ng higit ay mas bata pa siya sa amin. Sa langit, lahat tayo ay magbabalik sigla at magiging bata. Kami rin ay namangha sa kanyang mga salita. May sinabi si Abraham sa amin na hindi namin malilimutan.
Pinapasok niya kami sa kaharian ng langit at sinabi sa amin na malapit na kaming manatili sa lugar na iyon dahil ang pagparito ng Panginoong Jesucristo ay matulin ng papalapit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord.